Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating programang Itanong Mo kay Doc. Bago tayo magsimula ay mag-alay muna tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay. Maraming salamat po sa gabing ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Puspusan mo nawa kami ng biyaya ng lakas ng loob, ng mabuting kalusugan at mapayapang pag-iisip, at ng determinasyon na paglingkuran ka sa lahat ng aming gagawin. Patuloy niyo po kaming lingapin at ang aming pamilya. Iniaalay po namin sa iyo ang aming mga puso, kaluluwa at isip. Ikaw nawa ang aming maging gabay sa araw-araw. Ikaw ang dulo, gitna at simula ng aming buhay. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus at ng aming inang si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa Itanong Mo kay Doc. Ito po si Dr. Ethel Vital Cornes, past President ng Tarlac Medical Society, ang inyong host. Kumusta naman po tayo dyan? At summer na po ba ang pakiramdam? Sobrang init po, di ba? Grabe. Anyways, tayo po ay napapakinggan sa 99.7 FM sa Tarlac at iba't ibang frequencies sa iba't ibang panig ng bansa at meron din po tayo sa ibang bansa. Okay? And tayo po ay napapanood sa Facebook Live ng Radyo Maria Philippines. Ngayong gabing ito, ang ating pong talakayan ay pinamagatang iwasan ang magkasakit ngayong tag-init. So kahit po summer, no, kahit anong ating klima, kailangan po iwasan pa rin natin pong magkasakit, lalo na ngayong tag-init. Malalaman po natin sa ating talakayan na pwede po tayong magkaroon ng iba't ibang klaseng sakit dahil sa sobrang init. No? Okay. At ang ating pong guest ngayong gabi ay taga Tarlac City po siya. Siya po ay nag-graduate ng BS Pharmacy sa University of Santo Tomas. Hybrid fitness athlete. And currently, siya po ay president ng Philippine Academy of Family Physicians Tarlac Chapter. Ladies and gentlemen, please all welcome Dr. Jeline Cison Honorabon. Hello, good evening, Dr. Jeline. Hello, good evening, Dr. Ethel. Thank you for the very kind introduction. At thank you po sa pag-invite niya sa akin dito. Kumusta naman? Ay, naku, napakainit po ngayon, kaya very timely ang ating lecture for tonight. Oh, first time mo, Doktora, dito? Yes po, first time ko pong mag-lecture dito po sa Radyo Maria at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. At maraming salamat po sa inyong time. Okay, so Doktora, ano ba itong ating pag-uusapan? Diyos, sobrang kainit! No? Kainit! Opo, totoo nga po yan. Actually po, marami po sa ating mga balita ngayon ang nagkakasunog dahil nga po sa sobrang init. Ano po? Kaya as much as possible, hindi lang po tao ang nagkakasakit kapag mainit, pati po yung ating mga alagang pets. Kaya dapat po ingatan din po natin sila. And this short talk will tell us about how to avoid heat diseases or disorders ngayong tag-init. Okay. O sige, umpisahan na natin, Doktor, ang ating talakayan ngayon. You can share your screen. Ayan. Sige. Okay, thank you. So, ang pag-uusapan po natin tonight is iwasang magkasakit ngayong tag-init. Actually po, we are going to focus more on heat hazard, but the umbrella of heat hazard is under thermal hazard. Ibig sabihin po ng thermal hazard, these are hazards that
can alter the core body temperature in a very harmful way. So there are two types of thermal hazard. First, it is the heat hazard, and number two, it is the cold hazard. So, okay. So, doktora, pag sobrang init at sobrang lamig, hazard din. No? Tama? yes. Yes. So we are going to focus tonight more on heat hazard. So there are factors affecting thermal comfort. Lalo na po pagka nagtatrabaho tayo, may mga factors na dapat nating i-consider para makapagtrabaho po tayo ng maayos. First would be the optimum environmental temperature, and then second would be the human responses to thermal stress. So yung optimal environmental temperature, this refers to the temperature of our workplace or kung saan po tayo nag-function. Ayaw po natin ang masyadong malamig dahil pagka masyadong malamig, magiging sluggish tayo o di kaya antukin tayo. Di po ba, doktora? Yes, tama. Masarap matulog pag malamig di ba? Opo. Pwede rin naman yung sobrang init kung saan magiging very irritable tayo at hindi po tayo makakapagtrabaho ng maayos. So, yung response po ng katawan natin pagka sobrang init or kaya sa sobrang lamig, sa sobrang init po, pwede tayo laging nagpapawis, kaya irritable po tayo. Samantalang pagka, yun nga po, pagka sobrang lamig, pwede po tayong antukin, hindi na po tayo masyadong makafocus sa ating ginagawa. So this is the diagram that pictures the cascade of events that happens when the body is exposed to intense heat. So when the body works, considering there is intense heat exposure, the core body temperature goes up. This results to increase in heart rate, and as the heart rate increases, the circulation of the blood goes to the skin with lesser blood supply going to the vital organs in order to dissipate heat. However, as the blood circulation increases in the skin temperature also increases. Kaya nga po sa traditional Chinese medicine, sinasabi po namin na the blood carries heat or warmth. Kasi po yung dugo po, mainit po yan. Ano po? So the skin temperature also increases with consideration of the environmental variables, namely radiative, convective, and evaporative. Most of the time, heat evaporates from the skin, causing sweat as a result of prolonged sweating. There will be electrolyte imbalance due to salt loss, hence dehydration. When the circulation of the blood capacity is exceeded, this may lead to heat cramps or heat exhaustion, which we will discuss later on one by one. When the thermoregulatory system of the body is malfunctioning, whereby the body cannot produce sufficient sweat or there is reduced sweating, this will result to increase in core body temperature, and ultimately this could lead to a fatal heat stroke. Next slide. Ayan. So let us talk about the different heat Doktora, yung kanina banggit mo, in simple terms, yung maintindihan ng ating mga nakikinig at tagapanood, no? Sa Tagalog, paano natin explain yung kanina in simple terms? Oo. So pagka lang tayo dun sa Yes. So pagka sobrang init yung environment natin, tataas yung temperature ng katawan natin kasi yung dugo na nandun sa loob ng laman loob natin, ang gagawin ng katawan, ilalagay niya sa skin natin para ilabas yung heat natin. Okay? Because if nagpapawis tayo, no? Oo. Because if pababayaan natin na sobrang init sa loob ng laman loob natin, magkukos yun ng damage sa laman loob natin. Kaya ang katawan natin, napakatalino ng Diyos talaga. Kaya ang katawan natin, dadalhin niya yung dugo sa balat
para lumabas, sumingaw yung init sa katawan natin. Pero pagka sobra pa rin yung paglabas ng init sa katawan natin, sobrang pawis natin, nagkakaroon tayo ng electrolyte imbalance. Pagka sobra-sobra yung pawis mo, pwede kang ma-dehydrate doon. Pero kung may mga pagkakataon, siguro, doktora, meron kang mga kakilalang hindi masyadong pawisin. Ay, ako yon. Ako, hindi ako pawisin. Oo. Medyo mahirap silang i-expose sa intense heat kasi nga yung katawan nila hindi kayang magkaroon ng central or control sa brain na ilabas yung heat na yon. Pagka naipon yung init sa loob ng katawan, sa laman loob natin, yun yung pwedeng mag-cause ng heat stroke. Okay. So ano naman ang heat stroke, doktora? Anong ibig sabihin ng heat stroke na yan? Ayan po. So isa sa mga heat-induced disorders natin would be heat stroke wherein there is thermoregulatory failure of the brain. Ibig sabihin, hindi po ma-regulate ng utak natin yung temperature ng katawan natin. Kasi pagka kunwari na-detect na ng katawan natin na masyado nang mainit yung loob ng katawan natin, yung mga laman loob natin. Madidetect yan ng brain natin eh. Ang sasabihin ng brain sa katawan, pumunta kayo, yung mga dugo, pumunta kayo sa balat para mag-evaporate yung heat natin. Kaso, pagka po may mga certain diseases like diabetes o kaya mahilig po sa alcohol, yung mga ganyan po. Or sometimes po yung mga na-stroke na dati, meron na pong problema yung kanilang circulation sa brain kaya hindi po masyadong nagfa-function mabuti yung brain nila. Hence, nagkakaroon po ng thermoregulatory failure. Hindi nakakapag-regulate maayos yung brain para ilabas yung temperature ng katawan natin sa pamamagitan ng pag-direct ng dugo papunta sa balat. So ano po ba ang mga sintomas nito? Number 1 would be very high fever. Yun nga po, umaabot sila ng 41. Nang 40 sila. Tapos sobrang mamula-mula sila and they are flushed. Dry po yung skin nila. Tapos sobrang nauuhaw sila. To the point na may signs of dehydration na sila. Paano po ba natin malalaman kung may dehydration ng isang pasyente? Malalim ang mata, tapos yung balat, hindi masyadong moist, yun nga, dry. Tapos, yung pong, hindi na rin po, dry din po yung labi at saka yung dila nila. Meron din silang strong and fast pulse. Kung titingnan po natin yung pulse dito po sa wrist, napakabilis po ng tibok niyan. At the same time, pwede rin silang nasusuka o kaya parang nalilito. Yung iba, nagko-convulsion at yung pinaka nakakatakot po yung nawawalan po ng malay. Ayan. So, paano natin gagamutin ito? Anong pwede natin gawin? Siyempre po, most of the time, ito po ay mga pasyenteng laging na-expose sa init. So we have to move them to a shady spot or to an area wherein the temperature is lower. Have them lie down with their legs elevated para po yung circulation po umayos doon papunta po sa brain. And then remove the clothing and apply cold water to the skin. And then also, you apply cold water to the skin and fan the person. Apply ice packs to armpits. Importante po yan na nilalagyan po natin ng yelo sa ilalim ng kilikili kasi po doon po talaga na iipit. Yun po yung naiipit at nag-iipon po ng init. So, maganda po malagyan po natin sila ng ice packs sa kanilang mga kilikili, sa ankles and sa kanilang groin. Next would be heat exhaustion. Okay, sige, doktora, ano naman pinagkaiba ng heat stroke sa heat exhaustion? So ito po, yung sa heat stroke, nagpapawis po yung mga pasyente sa heat exhaustion. Pero po sa heat stroke, hindi po sila nakakapagpawis.
Ano po? So usually this results from profuse sweating. Makikita rin po natin ito sa mga athletes, sa mga karpentero, yung mga pasyenteng laging exposed sa sun na sobrang yung activity nila ay sobrang bigat. Ano po? So ano po ba yung mga sintomas nito? Ito yung mga malakas magpawis. Madali silang magpawis na yung isang face towel po kayang-kaya nilang basain in 1 hour. Tapos, pale and cold or clammy skin. Whereas yung sa heat stroke, warm po sila at saka flush. Ibig sabihin mapula-pula po yung balat po nila. Ito po sa heat exhaustion, pale and cold yung skin nila. Rapid weak pulse ang heat exhaustion, whereas sa heat stroke, rapid and strong pulse. Although, meron din po silang mga similarities like nausea, yung nasusuka sila, muscle cramps, fatigue, dizziness, headache, pero sometimes they can also faint. Yung nawawalan din po sila ng malay. Pagka po ito ay tumagal, kailangan po natin silang i-refer sa ospital. Ano po? So ano po ang treatment for heat exhaustion? First, of course, you have to stop the physical activity. Usually po, ang heat exhaustion comes from heavy physical activity. Unlike heat stroke, ito po yung mga pasyenteng walang ginagawa. Nakaupo, nakatayo lang, nakikipagkwentuhan, bigla na lang kung nai-stroke. Ito po, sa heat exhaustion, may kasama po itong intense physical activity. So you move the patient to a cold place or cool area. Let them drink water as much as possible po. Yan. Yung mga pasyente po natin advise not to drink too much caffeine, kape, or alcohol. Yung mga karpintero po natin na mahilig mag-sting, Red Bull, yung mga ganun po, hindi po ba? Yun, iwasan po natin yon. Lalo na po kung alam natin na ma-expose tayo sa intense heat. Doktora, mga ilang liters of water ang kailangan inumin sa isang araw? It depends po yan sa body weight. Pero most of the time, ngayong pong tag-init, 2 to 3 liters po ang advisable. Yan. So take a cool shower bath and use other cooling measures like fan or ice towels. Remove and avoid wearing extra clothing. Kasi nga po, hindi po ba ang pag-iisip natin dahil nga nasa ilalim tayo ng araw, so doble-doble yung mga sweater na sinusuot nila para hindi sila ma-sunburn. Pero as much as possible, dapat po yung parang nag-flow pa rin yung hangin sa katawan nila para hindi sila masyadong mainitan. And then, yun nga po, kung yung sintomas ay nagtagal ng 1 hour, you have to bring the patient to the hospital. Ito po, heat cramps. Na-experience ko na po ito when I am doing trail running. Ano po? So, heat cramps are painful spasm in one or more of the skeletal muscles. Ibig po sabihin yan yung naninigas po yung muscle natin habang may ginagawa po tayo. Ano po ba ang sintomas nito? Siyempre po, nag-exercise kayo dyan. Intense exercise, heavy sweating during or after the intense exercise. And madali pong napapagod as well as yung naninigas po yung muscles natin. Most of the time, ito po ay na-experience ng mga athletes, lalo na po sa paa. Okay. So ano yung treatment or remedy natin dito? First, you have to regulate or stop your physical activity. Then you move to a cool place, drink water or sports drink. Ano po ba yung mga sports drink na maganda? Okay, magsabi ka pero hindi tayo pwedeng magsabi kasi ng brand names. Basta yung papyaw lang. Huwag sabihin yung brand names. Ano ibig sabihin ng sports drink? Okay, sports drink yun po yung mga
inumin na mataas ang sodium at potassium. Ibig sabihin may mga electrolytes. Yung mga electrolytes. So yun po, make sure po na may electrolytes yung iniinom nyong tubig or drink. So yun din po. Doktora, pwede ba yung tanong ko lang, pwede yung Orisol natin, yung ginagamit natin na Orisol, yung binibigay sa mga health centers or binibigay sa mga nag-LBM, pwede ba yon kung wala silang pambili? Kasi di ba yung Orisol libre lang sa health centers? Yes po. Pwede na rin po, pero as much as possible, gusto po natin yung mas mataas yung concentration ng sodium at saka po potassium dun sa inumin na yon. Because if you are going to compare, yung sports drink po, mas mataas po ng 50% yung concentration ng electrolytes nila compared dun po sa iniinom natin na electrolyte replenisher na nakukuha po natin sa ating mga health centers. Ano po? So, yun po. And yung mga nakukuha po natin na electrolyte replenisher po from our health centers they are intended for sakit talaga, yung mga may sakit. Whereas yung sports drinks po, hindi po siya intended for may sakit. Kunwari, yung mga nagtatae, papainumin mo ng sports drink, hindi po pwede yun. Lalo po silang madedehydrate pagka ganon. So, much better po kung saan po nakadesenyo yung sports drink or yung drink na iinumin po natin gaya ng sports drink, sa sports lang po. Pero yung mga electrolyte replenisher po na nakukuha natin sa centers, yun po, intended po yun para sa mga may sakit. Ano po, wag po natin pagbaligtarin. So, if yung condition po lasts for more than an hour, yun po, dalhin po rin po natin sila sa ating mga ospital. Malapit na ospital, lalo na po kung ang pasyente ay may high blood o di kaya po may heart problem dahil mas magiging delikado po sa kanila ito. Okay? Ito naman po, number 4, ito po yung pinakamasaklap na bunga na makukuha ng isang tao. So ito po yung bungang araw sa Tagalog or heat rash or prickly heat. So ito po ay nakukuha natin, it results from prolonged exposure to hot, humid conditions where the skin is continuously bathed in unvaporated sweat, and there is also closing of the sweat glands. Ano po ba ang signs and symptoms nito? Meron pong mga maliliit na pultik-pultik sa balat po natin. Makati po ito, kung minsan mahapde. Hindi po ba, Doktora? Yes, tama ka dyan, Doc Julie. Opo. Marami po tayong pasyente ngayon na actually meron din po ako. Oo, marami nagkakabungang araw ngayon. Opo. Mas nakikita po natin ito sa may mga bandang leeg kasi po yan po yung laging pinapawisan sa atin. Or likod. Leeg or likod. Opo. Ayan. So ano po ba yung treatment or remedy natin? So usually yun nga po, as much as possible, yung area po kung saan kayo nag-i-stay, dapat po cool siya. And then keep the rash dry. Pag pinapawisan po, punasan. And use powder to soothe the rash. Sometimes we use yung di siya harina Gaw-gaw. Gaw-gaw. Tama. Cornstarch. Cornstarch. Tama. But, Doktora, ikaw, since you are aesthetic medicine doctor, ano ang piniprescribe mo? Yeah, usually ganun, yung mga powder. Or, pwede rin naman kailangan magstay sa cool place, no? Tapos, sometimes, kung talaga sobrang kate, pwedeng magbigay ng mga corticosteroids cream or lotion. Yes, oo, sobrang kate kasi talaga nitong mga to. Okay, so we go to the 5th conditions that causes heat disorder. This would be sunburn or anhydrotic heat exhaustion. Ano pong ibig sabihin ng anhydrotic heat exhaustion? Ibig sabihin, hindi po tayo nagpapawis and yet we are exposed to heat.
Siyempre po, usually nasa sunburn ang isang tao pag kaya po siya hindi nagpapawis, pwedeng nasa swimming pool, pwedeng nasa beach, ano po. And prolonged exposure under the sun na nasa ilalim ka naman ng tubig, hindi mo nararamdaman na nasa sunburn ka na pala. So, ang nangyayari po, there is sweat retention in the skin. This leads to heat intolerance. Hindi natin nararamdaman na mainit na pala dahil sa ibaba, meron tayong katawan ng tubig. Hindi po ba? May swimming pool o di kaya yun nga po yung mga beach. Ano po ba ang sintomas nito? Painful, red, and warm skin, or there can be blisters in the skin. Yung mga nagtutubig po, yan, may mga parang mga lesions sila sa skin na may tubig sa loob. Yun po yung blisters. Okay. O parang napaso, no? Yung mga bilog-bilog na parang may tubig sa loob, parang napaso. Parang napaso. So ano po ba ang treatment or remedy for this? Siyempre, stay out of the sun and move to a shady area. Of course, pagka po tayo mag-beach, mag-outing, ano po, don't forget to wear sunblock or sunscreen. Apply cool, damp cloth on the sunburned area. Take a cool bath and use moisturizing lotion or sunburn-soothing products like yung aloe vera gel. Pwede rin po yun. To soothe the skin and to remove the pain. Yan. Of course, meron din po tayong dehydration as mentioned a while ago. So dehydration occurs when the body loses more fluid than taken in. That is why it is very important na umiinom po tayo ng maraming tubig, lalo na po kung tayo ay laging exposed under the sun. Ano po ang sintomas nito? Siyempre po yung thirst. Ano po? Dali tayong mauhaw. Less frequent urination kasi po wala na po tayong iihi, na ipawis na po natin lahat. Kaya tapos hindi pa po tayo masyadong nakakainom ng tubig, kaya hindi na po tayo masyadong umiihi. Dry skin, dry mouth, and mucous membranes, lalo na po yung dila natin. Dry siya. Fatigue, dizziness, confusion, rapid heart rate, and breathing. As we've mentioned a while ago, dun po sa cascade of events nang nangyayari sa katawan natin when we are exposed to intense heat. Okay? So ano po ang treatment natin dito sa dehydration? Napakasimple po. We have to drink plenty of fluids. Ano po? Especially when we are exposed to intense heat. Tapos avoid caffeine and alcohol. However, when the patient is already serious, ano po, sobrang dehydrated na po ng pasyente, kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital para masuro. Doktora, question, bakit kailangan i-avoid yung caffeine? Ang sarap magkape kahit mainit. Oo, may kilala. Coffee is light. Oo. May mga kilala ko na mahilig silang magkape kahit na mainit. Because caffeine can increase heart rate, ano po, and increase the core body temperature by increasing the very medical, very technical, the sympathetic nervous system. In layman's term, very upper po ang caffeine without us knowing it. Parang hindi natin namamalayan na na-hyper na pala tayo. And this hyper state, pagka po na-expose pa tayo sa extreme heat, lalo pa pong tataas yung heart rate natin, magiging delikado na po ito sa katawan natin. Ano po? Kaya as much as possible, siguro, not necessarily totally avoid caffeine, but minimize natin yung caffeine natin. And doktora, siyempre dahil diuretic itong mga to, no? Kumbaga, ihi ka na rin ng ihi. Kumbaga, yung parang kailangan mo ng fluid sa katawan nailalabas pa dahil diuretic yung with caffeine and alcohol. Tama, sige. Actually, hindi lang po coffee tayo nakakakuha ng caffeine. Ano po, yung mga inumin na matataas sa caffeine, pampagising po nila, yun din po yung mga
iniinom ng mga pasyente natin, gaya po ng mga yung mga pulang nakabote, yung mga may iba-ibang kulay yan eh. Na, di ba, na nakabiti po sila. Oo. Tsaka chocolate. Meron din po ang chocolate. Chocolate drinks. Oo. Yan. So, sige. So, aside from that, Doktor, ano pa yung pwedeng makuha natin na disorder from severe heat? So this is going to be my last slide. Other heat-induced disorders includes hyperpyrexia. Ibig sabihin, sobrang taas ng temperature ng katawan natin. This is due to a partial failure of the sweating mechanism of the body, and it is considered to be a mild form of heat stroke. Kumbaga, nagbabadya-badya pa lang po na heat stroke ito. Hindi pa po talaga 100% na heat stroke, nag-uumpisa pa lang. Kaya as much as possible, ito pong hyperpyrexia, iiwasan na po natin. In addition po dyan, meron din pong heat syncope. Kaya po nagkakaroon ng ganito due to pulling of blood from peripheral areas of the body as caused by the body's attempt to dissipate excess heat load. So, kuminsan po, lalo na po sa mga areas na maraming tao, tapos mainit pa, di po ba napapansin nyo, there are times na may mga nahihimatay sa mga gatherings na ang dami-daming tao. Ito po yung heat syncope, tawag po doon. Dahil sobrang init na po, sinusubukan po ng katawan na dalhin lahat ng dugo doon sa balat na wala na pong natira sa brain. Kaya nahihimatay po sila. Yun. And lastly would be heat behavioral disorder. Dalawang types po ito, the transient and the chronic. Yung transient, ibig sabihin po, short lang yung exposure niya sa heat, pero nag-iba yung behavior niya. Naging irritable siya, mabusit siya, yung mga ganun po. Whereas yung chronic, ito po yung chronic heat fatigue, ibig sabihin matagal, prolonged na po silang exposed sa heat, kaya nagkakaroon na po sila ng depression, ng fatigue, madali na silang mapagod, wala na silang motivation. Ang tawag po doon, chronic heat fatigue. Yan. So that is my last slide. Yeah. Wow! Maraming salamat, Dr. Jeanette. So, ayun no, ano yung, doktora, parang take-home message mo, final message mo sa ating mga tagapakinig at viewers, no? Para sa ating talakayan ngayong gabi. Ayan po, para maiwasan po natin itong mga heat-induced disorders po nito. Hindi naman ibig sabihin wag na tayo magtrabaho sa ilalim ng araw, kasi po there are certain workers na talaga pong kailangan nilang magtrabaho sa ilalim ng araw. But meron po tayong specific time. So let's say hanggang 2 hours lang kayo diretsyo na nasa ilalim ng araw. Okay lang po yun. Make sure maya't maya po umaalis po kayo at nagpapalamig. At saka syempre yung water po natin, wag niyo pong kakalimutan. Dapat po lagi po tayong may kasamang water. Saan man po tayo pumunta. Best friend po natin yan. Kahit po nagsisimba actually, kasama po namin itong best friend kong lalagyanan ng tubig na to. So, kahit na po hindi ganito yung lalagyanan nyo, basta may lalagyanan kayo ng tubig, tapos kasama nyo po yun lagi, saan man po kayo pumunta. Para maya't maya po, umiinom po kayo ng tubig para maiwasan po yung dehydration from or heat-induced disorders. Tama. Ngayon, kung talagang kung meron naman budget, pwede rin po tayong maglagay ng sunblock. Yes. Diba? Para ma-protectionan din po natin ang ating balat. Diba? Yes. Ngayon, doktora, grabe ngayon, no? Meron tayong tinatawag na heat index. Yes. Yung heat index. Oo. Ano ba ang kahalagahan ng heat index na to sa atin?
Dito po natin malalaman kung gaano kainit sa labas. Ano po? Kasi pagka, let's say, katulad kahapon, ang heat index po natin kahapon is 41.3. Ay, naku. Oo, grabe. Ang taas, no? Tapos biglang umulan, bumaba siya ng 37 degrees. Ay, yes. Oo. Ay, dyan sa Tarlac City, Doktora, umulan. Dito Yes, sa po. Kapas, hindi man umulan. Naku, kung bilimlim lang, tapos wala, hindi natuloy ang ulan dito. Dito po umulan. So, Wow, ang sarap po kami kay naman. Lord. Thank you po. Oo. So, umulan po, bumaba po yung temperature natin. As much as possible po, pag nakita po natin sobrang taas po ng heat index sa labas, we stay indoors. Para po hindi tayo masyadong Oo. Kasi since family physician po kayo, saan po yung inyong clinic or saan sila pwedeng magpakonsulta sa inyo? Yung clinic schedule ninyo? So, ang clinic ko po ay every Saturday sa Central Luzon Doctors Hospital, room 23 po ito, 8 a.m. to 12 noon. Every Saturday po. Oh! Dahil kapag Monday to Friday, saan ka, Doktora? Monday to Friday, nasa Tarlac City Dialysis Center po ako. Ako po yung physician on duty doon. Binabantayan ko po yung mga pasyente nating nagda-dialysis. Okay. So, maraming salamat po sa ating guest doctor ngayong gabi, si Dr. Jillian Season Nanurabon. At lagi po nating tatandaan na prevention is still better than cure. No? Oo, tama. Ang kalusugan ay kayamanan ng ating bayan. Muli, ito po si Dr. Ethel Vital Cornes, nagsabing, stay safe, stay healthy, have a restful night everyone. Thank you so much. Good night, Doctor. Good night. Thank you. Thank you.